Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, at makauwi na tayo galing sa laundry shop na minamanage natin ang ating negosyo. And at the same time, maganda yung topic na nai-upload ko sa FB ko, which is about micro-cheating. So, ang summary about micro-cheating doon sa in-upload ko sa FB, it is ang pagiging concerned natin sa mga housewife kasi nauuso ngayon ang micro-cheating, which is yung si lalaki, heart ng heart, sa mga pictures ng mga babae, 'di ba? Kahit tikom lang yung bibig ng mga asawa ninyong babae, syempre deep inside, nasasaktan din yan. So, it's a sign of micro-cheating. Kasi mawawala yung bisa na nung niligawan mo yung asawa mo, sinasabi mo, you are my everything. Kung siya yung lahat-lahat, bakit mukhang nagkaroon ng kulang? Kasi bakit nahuhumaling ka sa ibang mga babae? 'Di ba? Yung parang doon ka na focus. Kahit sabihin nating humahanga ka lang, hindi pa ba sapat yung mukha ng asawa mo para hangaan mo, 'di ba? At kayong mga lalaki rin, magagalit naman din kayo kapag ginawa din sa inyong ng asawa niyong babae, 'di ba? Minsan mauuwi sa pananakit, 'di ba? Pag ginawa ng babae sa inyo. So, para mapigilan yung micro-cheating na yan, focus na lang kayo sa mahal nyo sa buhay. Kasi, at the end of the day, hindi naman natin kailangan ng 1,000 na mga babaeng kaibigan sa Facebook, knowing meron kayong mga asawa. Uso yan. Diba? So, yun yung topic kanina doon sa Reels na ang sabi ko doon, mahalin ang asawa kasi nauuso ang micro-cheating hanggang sa hindi lang siya micro-cheating, nauuwi sa bigger cheating. 'Di ba? Kasi parang ano yun sa tubig, pag binato mo yung bato sa tubig, magsisimula yan sa maliit na parang alon hanggang palaki ng palaki, 'di ba? Ganun 'yon. Magsisimula siya sa micro-cheating, maliit lang siyang pagkakasala hanggang sa lumala na lumala, parang ganun. So, nauuso talaga 'yon. Anyway, yun yung ano natin kanina sa FB. Tapos, maganda naman yung haring araw, hindi umulan. Ayun. Hindi tayo binigo ng araw kanina. Although may apurado lang talaga na customer, nakita niya yung sinampay natin sa labas. Doon pa siya nagtanong, nakita na nga niya, tiningnan na niya. Doon ako nagtataka. Tiningnan na niya yung pinalabhan niya. At nakita niya mismo kasi tiningnan niya, hinawakan pa niya kung basa o tuyo. Tapos pagdating niya sa akin, doon ako nabaliw. Tinanong niya ako, nalaban na ba? Huwag ganun, please. Nabobobo ako ng ganun. Huwag. Kasi dapat, kung gusto niyong unahin kayo, bayad-bayad ng rush. May rush fee naman. Per kilo yon, 80 pesos lang naman. 'Di ba? Parang, ay, please. Bakit may mga ganyang tao? 'Di ba? Napaka-apurado. Nakita nyo na yung damit ninyo. Hinawakan nyo kung basa or tuyo. Sa kanyo ko tatanungin kung nilaban ko na ba. Ano yun? Multo? Yung ano, yung damit ninyo doon. Invisible. Hinawakan nyo naman. 'Di ba? Nakakabaliw. Yung parang nagtanong ka, yung parang ano to? 'Di ba? Parang kung pwede lang maging Darna, lumipad na ako. Sa inis.
So, yun. And, marami pa pinag-usapan. Isa na rin dun yung sa Reels na I make it official. Kami na nung August 29, nung aking minamahal na si Kent, ang aking baby love, retired US Navy, at darating siya itong October ba or January. Yon, basta October or January siya darating. Tapos, ang masaya doon, kasi legit siya na retired US Navy, dahil nag-video call kami, pinakilala niya ako sa pamilya niya. And happy ako na nakilala ko yung pamilya niya kanina, bago tayo nagbukas ng shop. So, isa rin yun na success sa akin, kasi naipagmalaki niya ako na ako yung magiging asawa niya, which is transgender ako. Doon ako humanga sa kanya kasi foreigner siya, retired US Navy, taga-US. Tapos, syempre, ang kultura nila sa kultura natin ay iba, pero sobra yung pagka-open-minded niya, lalo na nila. Tapos, ano nga lang siya, Black American na kayumanggi. Hindi siya yung maitim na maitim, hindi. Kayumanggi siya na Black American, retired US Navy. Tapos, nakilala ko yung kanyang pamilya sa una niyang asawa. Diborsyado na siya kasi namatay nga yung asawa na niya. So, yung anak niya sa una niya na namatay, yung asawa niya, may anak siya doon. Yun ang mga nakilala ko kanina nung video call niya. So, happy ako, guys. In a way, happy ako. Tapos sa mga friendly friends, happy na rin ako sa inyo. And shout out sa inyo, sa mga friends ko. Kilala nyo na kung sino kayo. And no time to elaborate because you're not my cup of tea. And basta, God bless na lang sa inyo. Kilala nyo kung sino kayo. And happy na rin ako for them. 'Di ba? Yung parang okay. Kasi masaya rin naman ako sa buhay ko, my life's journey. And etong pag-vlog ko is journey ko. So meaning, storya to ng buhay ko. Kung ano yung nangyayari sa araw-araw kong pamumuhay, bina-vlog ko kasi gusto kong makita ito pagtanda ko. Diba? Diary nga eh. So, para kung meron pang YouTube, diba? Kasi hindi natin alam. Baka mawala rin ang YouTube, hindi natin alam. Time will come, diba? Kaya, upload ng video na nangyayari sa aking buhay, ganyan, buhay transgender na nagnenegosyo, na tumutulong sa pagnenegosyo, 'di ba, ng pamilya, and negosyo ko, ganyan, kasi soon to be magiging negosyo ko na daw. Yun ang napag-usapan. So, hindi ko na rin naman inaano, pero God willing na lang. Yun. And kahapon pala, guys, is birthday ni Mama Mary. Ayun nga, nalungkot lang ako kasi yung ilaw namin dito, kasi nung bagyong Enteng, meron kasing nilagay kaming parang mga pailaw sa Mahal na Birhen na nasa grotto sa labas. Ngayon, yung pailaw namin, kasi diba nagbagyo, naulanan ng naulanan, tas kanina nung ipa-plug ko na, hindi siya nagsisindi, guys. Pundi. Kaya parang sabi ko, ay, okay. Kaya, ayun. And, medyo na ano lang ako kasi hindi tayo nakabili ng pabulaklak, 'di ba? Ayun, tinanggal ko nga pala yung extension
dito banda. Pero iniwan ko tong isang extension na yan. Kasi dyan nakasaksak yung aking tablet. Ayan, charge ko. So, yun guys. And, isasama na natin lahat-lahat. Ibubuod na natin. Ipagsasama na natin lahat-lahat. So, yung surprise ko nga pala na yung kape na late upload nung nagdaang Wednesday. Dapat nung Lunes yun eh. Yung Santon coffee mix. Ayan, yung ina-advertise sa radyo. Effective siya kasi herbal. Napatunayan ko rin kasi yung anak ni Manang mahinang-mahina. So, nung dumating siya dito sa bahay, hinang-hina na parang patang-pata, nilalagnat. Nung pinainom ni nanay ng kape na yon na Santon, yung nabili namin na herbal, actually, sumigla at nakatulog na mahimbing yung kanyang anak. Sige guys, wait lang guys ha. Nakikita niyo yung aking dibdib. Aray ko. Plinag ko ulit kasi mag-charge si nanay. Ayan siya ulit. Ayan siya. Ayan. Mag-charge siya ulit. Kaya plinag ko ulit. Yun ang dito. Yung binunot natin kanina. Ayun. So, ayun guys. So, love. And sa dalawa kong friends, God bless. Although, hindi naman tayo perfecto. Lahat tayo nagkakamali. Okay. Okay, sige. Diyan kayo masaya. Okay, sige. Kayo yan. Basta, hindi nyo naman ako niloloko. Sarili nyo naman. So, kayo na yan. Hindi naman tayo bata. So, basta, alam nyo na yung ibig ko sabihin. So, anyways, sa mga classmate ko sa TESDA, si Ann Altes, hello Ann. Ayan, nagva-vlog na rin yung aking classmate sa culinary. Hello. Yung classmate ko dati sa culinary na si Ann Altes, lalo na si Roxanne. Hello din sa'yo Roxanne, lalo na si sino pa ba? Mary Jean. Ayun, si Mary Jean. Nagva-vlog din yon. And taga Romblon. Yes. And taga Manuela Subdivision dito sa Las Piñas, si Roxanne. Hello Rox. Ayan. So, yan yung mga kaklase ko sa culinary. Awa ng Diyos. Matatalino kami kasi lahat kami nagkaroon ng gold medal at kinatuwa yun ng aming teacher kasi naiangat namin ulit ang karangalan ng culinary. 'Di ba? And happy ako dahil nakagraduate ako sa culinary and napasa ko yung mga lisensya sa culinary. So, mag-renew na lang ako ng aking lisensya. Actually, nadala ko dun sa Laguna eh. Kukunin ko na lang yung mga gamit ko dun. Nandun din yung lisensya ko sa culinary. Actually, kailangan ko yon kasi kung isasama ako ni aking foreigner sa US, kailangan ko yon. Kasi pagdating doon, syempre aasikasuhin yung mga papeles para maging residente ako doon. Kukunan ako ng dugo, ipapamedical ako doon para maging residente. Tapos, bibigyan ako ng green card. Yun yung parang pinaka-ID ko doon sa bansa na yon as residente na doon para maka-apply ng trabaho din. Kasi syempre, hindi naman ako aasa sa asawa ko. Dahil nakakahiya, ibang lahi yun. So, kailangan magtrabaho tayo, meron din tayo ng sarili natin. Kasi 'di ba nakakahiya, ibang lahi yan.
baka may masabi, 'di ba? Yung kumbaga, ang rule diyan, pag mag-aasawa ka ng foreigner, huwag mo lahat isasabi yung problema ng pamilya mo sa kanya. Kasi yan ang pinag-uugatan ng pag-aaway at paghihiwalay. Kasi nga naman, bago kanya nakilala, wala naman siyang pakialam sa problema ng pamilya mo. Kaya wag mo siyang obligahin. Yun yung number 1 na rule na kailangan mo sundin. Pag nagjojowa ka ng foreigner, yun ang natutunan ko. Sabi ng kaibigan ko, wag na wag kang dadrama-drama na magsabi na may problema ang pamilya mo, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Kasi number 1, ayaw nila yan. Dahil hindi naman nila obligasyon ng pamilya mo. Hindi naman nila obligasyon buhayin ang pamilya mo. Obligasyon nilang buhayin ka kasi asawa ka nila. Pero yung pamilya mo, hindi nila obligasyon. Ang may obligasyon sino? Tayong Pilipino. Yan. Tayong Pilipino. Kaya maraming mga Pilipino na bakla, girl boy, bakla tomboy na nasa Amerika, na Pinoy na nagtatrabaho. Kasi ayaw nilang obligahin yung mga asawa nilang foreigner. At saka nagtatrabaho sila para sa pamilya sa Pinas. At ito namang mga pamilya dito sa Pinas, abay nagpapakasarap, akala ay ginto ang kinikita doon, hindi, dugot pawis, sakripisyo, at saka samot-saring mga pangsesermon ng boss. Na-try ko yan kahit hindi kami nagpunta ng Amerika. Nanirahan kami sa boundary na ng Saudi. Yan ay Doha, Qatar. Kasi ang tatay ko, mekaniko ng eroplano, pinadala siya doon. Ngayon, binigyan siya ng bonus na pwede niyan dalhin ang pamilya niya. So, lahat kami sinama. So, nung nandoon kami nakatira, doon ako nakaranas na naririnig ko yung sa kapatid kong babae kasi nagtrabaho siya na hindi pwedeng hindi maiwasan na hindi ka mapapagalitan ng boss mo na ibang lahi. Siyempre, ibang lahi yan eh. Namamasukan ka sa kanila. Hindi maiwasan yan. At saka, sa trabaho, wala namang madali. Lahat pinagpapaguran. Kahit nga ako, sa negosyo ng nanay ko, nagkakawang gawa ako. Siyempre, laundry shop yan. Ikaw na ang manager, ikaw na ang gwardya, ikaw na ang kahera, ikaw na ang labandera, lahat-lahat na, ikaw. Tapos may darating pang customer, apurado, hinahawakan ng damit, tinitingnan kung basa or tuyo, pagdating sa'yo, tinatanong ka pa, nalaban mo? Doon ako talaga, wag ganun guys. Yung parang sabi ko, ano yun? Hinawakan mo yung damit mo? Ano yung anino? Wag ganun na tanong guys, nakakabobo. Diba yung nakita mo na yung damit mo nakasampay, pinatutuyo ko, hinawakan mo. Diba? Diba Nay? Oo nga, diba? Narinig nyo si nanay, diba? Nakakayamot talaga guys, pero alam mo yung pinipigilan ko lang talaga sarili ko kasi customer siya. Tapos, meron pa silang kasabihan, the customer is always right. Yun ang hirap. Kasi kahit mali sila, gusto nilang tama sila. Wag ganun guys. Kasi kaya ang Pilipinas hindi umaasenso eh. May mga ganyan. Dapat dyan, hindi tayo hilahan ng pababa. Dapat hilahan pataas. Kaya ang Pilipinas ang number 1 na lugmok sa bansa. Kung titingnan ninyo sa survey. Pero nung iba pa yung mga pangulo ng mga sinauna ng 1980s, 1970s, sila magsaysay. Alam nyo ba na ang Pilipinas nung panahon nila magsaysay at saka ni, sino ba to? Manuel Quezon. Kilalang ang Pilipinas guys. Pangalawa tayo sa Amerikang kilalang maganda ang ekonomiya. Pero pagdating na ng Cory Aquino, ayan. Nagsimula kay Marcos, Cory Aquino, ayan, nagsunod-sunod na. Ayan. Ang Pilipinas ang may pinakamalaking utang sa ibang mga bansa.
na hanggang ngayon binabayaran natin. Yun. Kaya hindi tayo maasenso kasi may mga kalahi rin tayo na ganon, yung mga apurado, yung mga magtatanong, syusyunga-syunga, yung parang, yung parang, ang talino mo, customer ka nga ang talino mo, pero bakit yung tanong mo pang bobo? Huwag ganon. Diba? So, ayun. Basta yun lang guys, ang mga napag-usapan dun sa Reels, yun tungkol sa aking love life. Ayan guys, sinabi ko na rin sa inyo yung story, konting pahapyaw ng aking love story kasi ayaw kong isang bulat lahat sa inyo kasi gusto ko meron pa kayong aabangan sa akin. Kasi kapag sinabi ko na lahat, hindi nyo na ako susubaybayan, di ba? Ganon lang din sa teleserye. Pag pinutol-putol mo at binitin-bitin mo, syempre, aabangan nila yung susunod. Yan. And maganda naman yung susunod na update natin kasi good news din yun about sa love life natin kay foreigner, sa ating sundalo. And hindi nyo na pala maitatanong, ako ay reserve na parang reserve na sundalo na rin kasi pinaaral tayo sa kampo ng aking mga magulang dahil gusto nilang maging lalaki ako. Yan. Kaya nakaka-relate ako sa pelikula ni Private Benjamin. Tapos, nung buhay pa yung lolo ko sa tuhod, uncle yon ng tatay ko. Pag dumalaw, hinahanap niya, asan ang aking apo? Doon ako nahihiya kasi ang bisita ng mga kamag-anak na sundalo sa kanilang pamilyang nag-aaral sa kampo tuwing Sabado. Pero yung lolo kong sundalo, veterano, naka-uniforme, araw-araw guys, nandoon. Kaya pag nakikita ako, hindi ako makagalaw ng sarili ko guys. Kailangan talaga, parati akong parang lalaking tigas na gano'n ang katawan Kaya sabi ko talaga, na-miss ko din siya kasi siya lang yung lolo ko na sa side ni tatay ko, uncle pa niya, lolo namin sa tuhod. Siya lang yung lolo namin na hindi naman kami kasi yayamanin. Kami yung mga pinapansin niya sa mga kamag-anak kasi sa side nila tatay, ubod ng yaman. Kasi mga De Leon. Ngayon, kami, syempre, ganyan-ganyan lang, nakaka-survive sa pang-araw-araw, sapat lang, ganyan. Pag mayroong reunion sa side ng tatay ko, kami yung kanyang pinapansin. Aalis siya sa lamesa ng mga yayamanin, lilipat siya sa amin. Ganon yung nakalakihan ko na hanggang sa nabalitaan niya na nakarating sa kanya kasi hindi pwedeng hindi makakarating sa kanya kasi ang apelyido ko ay Flaviano. Ang kanyang apelyido ay Flaviano rin. Mojica ang kanyang gitna. Mojica Flaviano siya. So, talaga naman, inano niya talaga na araw-arawin niya akong bisitahin, ganyan. So, ayun. So, happy na rin ako na may mga ganyan na yugto sa buhay ko. Ayun. So, iinom tayo ng tubig dahil natuto yung lalamunan ni Bakla. Tsaka hindi rin madali ang mag-vlog, guys. Kaya mag-subscribe na kayo, please lang. Kasi ang hirap magdaldal. Tapos mamaya ang nanonood, 4. Patawarin. Kaya dapat subscribe kayo guys. Ayun. So, tawag tayo ng ating nanay. See you on my next vlog. So, yun guys. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel. See you on my next vlog. Love you.